공식 발표도 해. 서울에서는 홍보 씨는 You look so lovely in the morning sun. Rub your eyes as we stretch under sheets. You kiss my lips and in my head you rub both your hands while I'm brushing my Mag-build up ng good relationship between. That's it, guys. Face of alpaca. Munggo! Ulam pa natin to kagabi. Tira lang siya. And these white eggs, yung tira, since yung egg yolk lang yung sinasama ko sa pagkain nila Zora, nila Caleb, at ni Chewy. Guys, tuwing lunchtime, ako lang mag-isa. Since yung partner ko, pumapasok siya, and day shift kasi siya. So, ako lang talaga magla-lunch. Sa dinner na kami nagkakasabay, kumain together, and breakfast bago siya pumasok. Siyempre, pampagana, chili garlic. Weird, diba? Munggo, chili garlic, tas white egg. Parang ano siya eh. Nung ganun siya, parang stapler. Oo, ano nga yun? Ano ba yun? Ganyan. Medyo na lang mag-isa. Hello, welcome back to my vlog again, ang ating Ganap series. Yes, Ganap series is ng game show nila, bongga lang. Bakit pa rin si Marimar talaga. Makibati naman si John Jay na rin yung may work at bongga. Actually mo, hindi rin naman all the time. Siyempre, baka mamaya, dati masabi, dapat lagi na yung kasi kinabukasan may event. Thank you Lord, I'm so grateful. Good morning, guys. Today is Tuesday and currently 6:45 a.m. And gladly nakatulog tayo ng maaga. Last night, after our shift, before 1 a.m. nakatulog na tayo. And I think we have enough sleep for today. So, ngayon, magpe-prepare nga lang tayo ng breakfast ng mga fur babies natin. So, yeah. What the dog doing? Yabu. Feel ko Yabu. Yun yung feels ko for the day. But I'm so excited to take you guys along.
Ate, meron akong atay. Okay lang. Manok. Meron. Pabili nga ate. Magkano 1/4 niya ate? Mga 1/4. Ay, magkano na po ito? Ito po. Ayan. Ito po. Thank you. Napalman yung elevator. Yan ang view natin mula dito. Makulimlim, no? Nakakatawa naman, fam. Dito ako pumasok sa Oriental Plaza. Andito pala sa kabila. Holiday Inn na to, fam, di ba? Sa ibang countries, mas mataas pa sa 4,000. Good morning everyone. Today is Wednesday and it's currently 7:05 and thank God maayos na naman ang tulog natin last night. We were able to at least sleep ng 6 hours. Biggest achievement sa akin yun. For today, bumili nga lang tayo ng supply ng dog food nila Zora, nila Caleb. And now we're cooking. We're waiting to cook yung dog food sila. Grabe talaga yung pamimili ko yesterday ng mga ingredients para sa embutido business natin. Comparing ng presyo sa palengke over sa supermarket, almost the same lang din naman. And ang maganda pa doon, naka-aircon ka. Grabe yung sobrang init ng OA. Para kang may heat stroke ka sa sobrang init. Kaya lagi guys, i-hydrate nyo yung mga sarili nyo dyan dahil you'll never know, iba ang heat stroke ngayon. And can I also share guys, na success yung embutido business natin to think that was my first attempt. And sa 2 kilo nagawa ko, nagawa ko 13 pieces. They were all sold out. Sa mga ka-office mate pa lang na partner ko, marami nang bumili. Isa nga lang dito sa mga friends ko ang nakabili kasi wala na, naubos na nila. And I can say for first timer na mag-embutido, yung consistency nung food, I think nagkulang na ako sa eggs. Kasi medyo nadurog siya. Egg and I think um, flour or cornstarch. But yung lasa ng embutidong nagawa natin, masarap siya. Pwede ko na rin siya ipangtapat. Walang masyadong any additional like hotdog or eggs. Simple lang siya pero alam mong premium yung ingredients na ginamit. Yung kitaan naman sa embutido, I can say, okay lang siya. Yes, hindi naman ganun kalaki dahil gano'n naman talaga 'pag nagsisimula ulit ng business. Eventually, makikita mo rin yung laki ng tubo. Sana sa paggawa natin ng second batch, marami ulit bumili, ma-sold out ulit. And guys, if you're interested or if you want to matikman din yung embutido ko, feel free to message me, DM me on my Instagram. Na. Kiwi. Good 공식 발표도 해. 서울에 사는 황모 씨는 어제 새벽 공유 씨의 국민 스트레스 관리만 했기에 처리였습니다. 국민 반발도 없어. 벌써 몇 conditioners and kala ko like okay na yung conditioner na yun. But talaga ang cream silk, like it knows Filipino hair best. Actually, this is a Were first served in this step ladder matchup. The Sampalag showdown between the number 4 USD and the number 2 AU here on One Sports. Beginning with their middle blocker number 5, Avril Braun. Another middle blocker number 12, Lian Villulian. Outside hitter number 13, Shona. Hi everyone, today is Monday, 4th of May. And today, UK holiday nga siya. So, automatic wala ka rin kami pasok sa work since UK holidays yung ino-observe namin. So, I decided to have a seat and talk with you guys since earlier napanood ko yung TikTok post ni Miss Kokoy. Hi Miss Kokoy! About yung mga learnings niya when she was 20s, 30s, and nasa corporate world pa siya way back then. And she used to work in Ayala. Same kami. Yun yung pinakamatagal kong employment. 5.5 years ako doon sa Ayala. So, everything
nag-flashback siya sa akin. As in legit talaga na-miss ko yung Ayala area na yun. Kung paano ako nagco-commute, papasok and pauwi and yung struggle ng commuters. Kasi alam niyo naman sa Ayala kapag 5 PM or even 1 AM na yung out namin no'n, sobrang dami pa ring nakikipagsiksikan. I mean, ang dami umuwi, ang hirap ng transportation. Nami-miss ko sa Ayala yung every magde-December or bare months, yung nagse-setup na sila ng mga Christmas decorations along Ayala. Sobrang nakaka-change ng mood yun tuwing papasok kasi parang ang gaan-gaan, ang saya-saya ng Pasko sa Makati nun. Ayun yung mga nami-miss ko and yung mga lights and sound performances sa Ayala Triangle. Actually, yung building namin sa may Phil-Am Live, tanaw siya. Tanaw siya yung Ayala Triangle. So, every time na mag-start na yun, and whenever I had a chance na pumunta doon para mag-break, manonood lang ako doon and saka akit ulit. So, napunta nga pala ako sa Ayala noon. Since yung course ko is HR Management, may nag-message sa akin sa Facebook kung interesado daw ba ako sa admin roles na trabaho since sawa na ako mag-call center noon. And I grabbed the opportunity and thank God nakilala ko si Coach Tony. Hi Coachy, kung nasa ka man ngayon, I know you're happy now. Hindi na nakakaranas ng any pain. Pista pa yun ng Nazareno. So, ang hirap na communication between me and the recruiter kung paano yung way ko papunta doon and yung mga further instructions. And thank God din yung nakasama ko doon. Super wala pa akong budget noon as in. Nanghiram lang ako ng pamasahe kanya kay Ate Westin who actually passed away already nung last pandemic. Not because of those people, wala ako sa kakatayo ako ngayon. I mean, hindi ko na-experience yung mga na-experience ko sa buhay ngayon, yung sarap ng buhay ngayon, not because of those people who supported me. Sa Ayala, sobrang ang dami kong lessons na natutunan doon. Not just sa career, but as a person. Not all na mga mistakes or ng fina-flag sa'yo is about sa'yo, sa pagkatao mo. Just work na kailangan mong i-improve, kailangan mong rin maging open sa lahat ng mga critics, matutunan sa sarili mo na ginagawa nila yun for your betterment. I mean, para mag-grow ka palalo sa industry na yun, to be a better person. Yung mga impressions ng mga bosses, ng mga stakeholders against you, I mean, kailangan mo mag-build up ng good relationship between them. Siyempre, para na rin sa impression nila sa'yo. And then, sa mga pakikitungo mo sa mga office mates mo and even sa mga maintenance and guards, actually, yung company na yun, dun ko naramdaman na I'm not just an employee, but I felt like we are family there. So, sobrang sign notes, kaya nagtagal ako sa company noon. Yes, may pressure, given naman yun sa lahat ng work. Masaya lang, kahit na alam mo yun, ang taas ng volume yun ng ginagawa nyo, masaya pa rin siya. You always find ways na maging light yung work, yung environment, magsaya pa rin kayo at the end of the day. Mostly yung benefits namin doon as an employee sa company na yun, sobrang saya. And ang laking tulong nun kasi napagamot ko yung mother ko nun sa thyroid niya. Na-cover ng HMO yung operations and other expenses. Sobrang thankful ako nun sa work ko nun sa Ayala. Grabe, yung nagtatrabaho pa ako sa Ayala nun, ang dami kong happy moments and saddest moments na na-experience ko sa buhay ko. Work, personal matter, ang dami, ang saya nun. Ang sarap balikan ng Ayala. Namimiss ko na nga mag-work ulit doon. Kahit yung work ko ngayon, may office kami doon sa One Ayala. I mean, twice a week. Bago mag-pandemic, as in araw-araw ka nagko-commute and naglalakad sa kahabaan ng Ayala, sa underpass, and yung mga favorite resto na kinakainan namin doon. Ito pa, naalala ko doon sa may Valero noon kasi bawal mag-smoke, mag-yosi sa Ayala. So, natatandaan ko noon, grabe, para kaming napapraning kami. Lahat ng nakamotor, tinitignan namin kung sila na ba yung nanguhuli. Although, wag yun kami tutularan. Ginagawa lang namin yun once na close na yung smoking area namin sa Phil-Am Light kasi alam ko hanggang 10 PM lang yun. So, there's no way para mag-yosi kayo pa. Doon na lang talaga sa labas. So, meron pang times na
nakikipaghabulan kami, nakikipagtaguan kami doon sa nanguhuli. And that was before, again, wag niyo kaming tutularan. Hindi tama yun. So let's see the food. Kiwi. Eb. Ang pizza. Tapos all others are desserts. This is Canrigo. Leche plan. Sige. Ikaw nga, Caleb. Oh, dali. Sige. You look so lovely in the morning sun. Rub your eyes as we stretch.